mga inyong schoolmates dahil ang ating susunod ay pinamagatang ang Baryo Bunot. The world is more connected than ever before. As global citizens, we have the power to create positive change by recognizing our shared humanity and supporting each other across borders. Based on different Asian story influences, devised by the students led by artist teacher director Kiki Baento and Eki Jimenez, mga kaibigan, ito po ang Baryo Bunot. Ang Baryo Bunot ay iisa. Hanggang ang Baryo Bunot ay nakaranas ng matinding tagtulog. Kaya matinding tagutom ang naging dulot. Kaya kay Mathala kami ay humihiling para sa isang orbeng nagdihiling. Hindi ng paliwati para sa layuning tunukok ay makasaamin. At ang sabi ng Mathala, akyatin ang matayong nabuhay. Sa duli ng mga palaspas, naroon ang orbeng tunukok. At sila ay naglakbay. Pito na kasumba, kagbukid ang among ginsaka. Pero ginapangita, hindi gyapon makita. Makapagdayon! Mapapadayon! Masakit niya akong mga siki. Ngunit, hindi pa rin matagpuan ang orbeng tunukok. Kapukuna! Tama na! Pabayan na lang nato ng aton nga baryo! Nag-suffer! Masuffer! Hindi maaari. Walang susuko. Kaya natin to. Go, go, go! Ayun! Amin ang nakita! At dali-dali namin itong nilapitan. At nang maabot na ng aming mga kamay, bigla itong kinuha ng aming constituents! Uy! Brown out! Ayun na! Hawak ko na ang orbe! Hindi! Ha? Ah! Nandito orbe! Sa amin ang orben iyan! Hindi! Sa amin to! Amin! At naiuwi ng isang grupo ang may hiwagang lusirang orbe. Samantalang ang isang grupo ay galit na galit sa kanilang pagkatalo. Ito ang naging simula ng matinding pagtatalo ng dalawang baryo na naipasa na sa mga sumunod na henerasyon.
Asa na lang kaya tayo? Are you ready? Sa akin kanan, mag-ingay, baryo, kuko! Giling-giling, giling-giling, giling mo na matanaw ka ba? Giling-giling, giling Siyempre, hindi na makatawag, baryo, kuko! Let's go. Oh, maintas, maintas! Heads, hotels! Heads, back! Yo, yo, yo! Sound check, sound check! And 1, 2, 3, go! Kami ang Baryo Kaka, lupa namin pinapala. Ready kami at matyaga, wala kami hindi magagawa. Lahat kami malikhain, kayang maganap ng makakain. Sa orbe hindi aasa, at hindi kami mandaraya. Bakit? Sino mandaraya? Ninuno namin nakakuha, hindi kami maaawa. Kahit pa kayo ay umawa. Mga diluno, we don't want to be like you. Tunay kaming magaling, at ninyo class warning. Sa pagdaan ng mga henerasyon, lumalim ang hidwaan ng dalawang baryo. Kung pag-uusapan ng dinamaan ang kasipagan, ang dalawang baryo, di magpapaiwan. May orbe man o wala, kanilang kasipagan ay namumukadkad. Sa Baryo Kaka, kay ganda ng tanawin. Kami ay may sipag, utak at katawa'y malusugin. Sa bawat akbang, may aral at saliksik. Sa bagong kaalaman, kami ay nasasabik. Sa aming bakuran, gulay ay sari-sari. Pagkain at kabuhayan, masagana at masustansya. Ang yaman ng lupa namin ay di nasasayang. Ibinabahagi namin ito sa isa't isa. Kap, ano ho kayong pwedeng panggamot? Yung kasama ko kayo sa bahay may sakit. Ganun po ba? Teka lang po. Iuwi niyo po muna itong isang sako ng oranges. Friends, galing sa farm. Kaunting kaalaman, alam niyo po ba na ang oranges ay mayaman sa vitamin C? Cashew! Folic acid, good for immunity. Antioxidant, Anti-inflammatory. and antiviral. Mahalagang paalala, ang oranges ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naku, malaking tulong po to. Maraming salamat po. Sa Baryo Kaka, hindi lamang gulay ang itinatanim. Mga pangarap at pag-asa'y kayang-kayang abutin. Isang komunidad na puno ng malasakit at pagmamahal. Sa Baryo Koko, walang mahiwagang orbe. Ngunit mga mahirap na bagay, ginagawa nilang posible. Kami nagsisikap, walang sawang gumagawa. Sa bawat hamon, kami laging handa. Ayun na nga, Kap. Perfect na ang ating viscosity sa irrigation. Kap, naayos ko na rin yung velocity and acceleration ng ating transportation. Mahusay sa imbensyon, malikhaing tunay. Gamit ang kalaman, hindi kami pagagalay. Mula sa simpleng bagay, kami ay lumilika. Mga imbensyon, talagang kahanga-hanga. Pero budang, kailangan pa rin natin mag-isip ng paraan kung paano masosolusyonan yung problema ng supply sa tubig dito sa baryo, no? Ayun na nga, Hukap. May naisip ako. Gumawa kaya tayo ng water reservoir? Water reservoir?
Nice idea yan, ha? Kap, ako na pong bahala sa construction ng reservoir. Masayain din kami at laging may ngiti sa labi. Sa bawat pagsubok, nalalagpas ng bigati, tawanan at tawitan, puno ng pag-asa. Walang orbe, walang mahika. Ngunit sila'y sumusulong, malasakit sa isa't isa. Patuloy na yumayabong. Ngunit kahit bawat baryo ay patuloy pa rin sa pagunlad. Bigat ng nakaraan, nakaguhit sa kanilang palad. Nilalamon na sila ng inggit at pagkasuklab. Pagpapatawad, parang hindi na nila alam. Hoy! Ano? May chika rin ako sa inyo. Alam nyo ba, yung taga-kabilang baryo, ang dami na raw nilang imbensyon. Huy! Mga kabaryo! Napakasagaan talaga ng pananim nila sa kabilang baryo. Eh, umaasa lang naman sila sa kapangyarihan ng orbe. Ay Buddha, kaya mo na lang sila. O siya, paano ba yan? Naatake na ako. Go, go, go na. Lucas! Bakit po, tita? Lucas, nasa pa kasi yung anak namin. Hindi tuloy nakasama sa meeting. Tita, alam ko po nakipagkita po siya sa taga-kabilang Kabilang? Balon! Nasa deep well po pala siya. Sige, tita, bye! Oras na. Ba't hindi po umuwi yung anak nating si Kulit? Magagabi na. Wala pa rin siya. Oo nga ni. Nasaan na kaya si Kulit? Sige po, tito, tita. Hanapin ko na lang po. Buti nga. If you want my love, we can boogie on down, boogie on down. Ayan. Oh. Ayan! Ang ganda! Kaso, TikTok tayo ng TikTok, hindi naman natin ma-post. Kakainis. Huwag ka nang mainis. 200 days naman yung streak natin sa TikTok eh. Tsaka yung, huwag mo na isipin yung mga ganyang bagay kasi dadating na yung panahon na hindi na natin kailangang isipin yung pag-ibig natin. In fairness dito sa natagpuan nating kuweba ha, maganda ang acoustics. At saka, mukha namang safe. Wait! Mamaya, gawin naman natin yung couple trend ngayon sa TikTok. Ano yun? Yung ewe. Ano? Go! Teka, nagkaon ka na, love? Oo nga ni. Huwag mo pababayaan sarili mo ha. Kaso, ang hirap pala pag nasa ganitong sitwasyon tayo, no? Yung may tinatago. Oo nga eh. Nahihirapan na nga rin ako. Tsaka iniisip ko, paano kaya natin babagbati yung bari natin? Pag-isipin muna natin ngayon kung anong meron sa atin. Kasi, sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi maiulit. Dito ka lang ha. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan.
Kulit! Elmar! Anong ginagawa mo dito? Kulit, kailangan natin umalis. Hinahanap ka rin ni Ma'am Shea at Popsi mo. Ikaw naman, kanina ka pa hinahanap ng mami at daddy mo. Alam mo, kasalanan mo to eh. Lagi mo kasi pinagdidikit yung BFF mo sa BFF ko! Ako na naman. Eh, ikaw nga itong hinahayaan yung dalawa eh. Lagot kayo! Bakit? Akala mo di kami lalaban sa inyo? At saka, ang dami nang hindi pagkakasuduan ng baryo natin. Tapos, tignan nyo! Kekerengeng kayo pa? O ano? Ano? Ang problema mo? Ikaw! Ako? Ikaw din. Ay! Teka! Wait. 5 minutes! Kamusta naman yung baryo nyo? Eto. Naghahanda kami. Kasi napabalita na may paparating na bagyo eh kayo. Kami rin. Ganun ginagawa. Sana hindi masira yung mga pananim nyo, no? Sana din di masira yung mga na-invento yung inventions. Mahal! Doon lang sana so sweet. Magkita pa tayo. Ako, hindi talaga tara na nga! Sabi nyo. Mga kabaryo! Nabalitaan nyo na may paparating na bagyo at tunos. Eh, may nag-text kasi sa akin. Yung sa NDIRMC. Teka, hindi nag-text kasi sa akin. Ano sabi? Hi, your data 50 has expired. Ayun na mga gamit! Paano mo impresyon? Patibayin na mga bahay! Ang razor pa! Mga oranges! Ang shower ko! Yes! Makakaligo na ako. Dahil sa malakas na ulos, tuluyang nasira ang mga kabahayan at samantalang ang baryong koko ay nasalantari ng kalimang imbensyon. Kalunos-lunos sa pangyayari. Hit it away! Daming nasakripisyo, akala ko okay na, hindi pa pala. Akala ko tuloy-tuloy ang paglago ng everything, kaso nawala, pinaghirapan namin. Kami ay may baryo, dating masagana, ngayon nasa lanta, kami ay kawawa. Sayang lang ang effort naming nilaan, kung mawawala rin aming pinuhunan. Dalawang baryo,
dapat mawalan ng pag-asa. Hawak kamay, babangon tayong muli. Sama-sama tayong maghahanap ng bagong shelter! Kahit anong lakas ng bagyo, ay nanaig pa rin ang pagmamahalan nila Colette at Elmar. Alam nyo, kaka 5 minutes na to eh. Nastranded tuloy tayo sa kuweba. Alam nyo, huwag iniisipin yan. Ang mahalaga, safe tayo. Kamusta naman kaya yung mga taga-baryo ko? Oo nga ni. Kumusta kaya yung mga taga-baryo Kaka? Kung bakit kasi, hindi pa magkasundo ang mga baryo natin. So, tinagal kasi na magkaaway ang baryo ko at Kaka. Nakalimutan na nila na pareho na silang pinagdadaanan. Tama, hindi na rin nila makita ang kabutihan ng bawat isa. Pero, masarap siguro ma-imagine na nagkakaisa yung dalawang baryo, no? Oo nga eh. Sana hindi lang natin ito ma-imagine. Imagine all the people. Living life in peace. Teka, narinig ba kayo? Si Lola! Asa na yung takot niya? Bukas, ibigay ng tulong sa mga taga-baryo ko. Dali! Daya Meshi, may mga naitapagod pa tayo ng mga halamang gamot at humingi ka rin ng tulong sa mga taga-baryo mga. Ano ginagawa niyo dito? Teka! Nauna kami rito ah! Kahit kailan talaga mga agaw kayo. Mga agaw? Ano bang mapapala namin sa lupain niyo? Teka, ano ba kasing ginagawa niyo dito? Naubos na ba yung mga kayagmanan ninyo? Hay! Noong unang panahon pa lang, wala na kayo ibagawa. Bang ginawa? Kundi mag-agaw at magdaya, no? Hi! Excuse me, for your information, ang mga ninuno namin ng first na nauna na ang kuha ng orbe, you know. First na, Anong sinasabi mo? Ninuno namin ang una nakakuha ng orbe na yan, inagaw nyo lang. Tumigil na nga kayo. Elmar! Kulit! Bakit kayo magkasama? Hindi kayo mapipigil sa pagmamahal namin ulit. Kahit magkaibang bayan tayo. Teka! Wala ba kayong dalang mga halamang gamot dyan? Ito! Rich in potassium! Mag-invento ng nebulizer gawa sa puso ng saging! Nebulizer! Ba yan? Gumawa ako ng concoction para sa herbal medicine. Gumawa ng defibrillator! Gawa sa puno na akasya! Pwede yun! Sandali! Diba? Nasa yung paliwag yung orbe? Bakit hindi na lang natin gamitin yun para mapagumot si Lola? Sige naman.
lang yung orbe. Walang kapangyarihan ng orbe! All this time? Wala naman pala tong cellphone. Sandali! May tubig! Teka. Subukan natin ito yung pinangkalola. Sige! Oo, tama. Buko! Buko lang naman ang pinagmula ng hidwa ng inyong baryo. What do you mean? Ganito kasi yun. Unang panahon, naglalaro lang naman ang mga bata sa baryo. Pero sobrang inyong competitive. Walang gustong magpatalo. Agaw dito, agaw doon. Hanggang nanalo ang kabilang panig. Galit na galit ang mga natalo. Ang napanalunan lamang naman ay isang bilaong bukayo. Bukayo namin pinag-aawayan ninyo. Ayan! Ayan lang naman ang pinagmula ng hidwaan ng inyong baryo. Eh di ba nga, Lola? Napakasimpleng bagay na nag-aaway ng mga bari na. Kaya, huwag niyo na pagawain yung mga maliit na bagay. Di ba, Daddy? Sige. Sa katunayan nga yan, nanganga kami sa Harry kasi ang dami-dami yung mga inventions. Napapadali yung buhay mo sa pang-araw-araw. Mabuti nga kayo eh. Ang dami nyo richness at ibinabahagi nito sa bawat isa. Kayong mga diskarte, ano mang sakuna o problema yung dumating sa bahay nyo, ano yung solusyonan nyo? Buti nga kayo, di nyo na kailangan maghukay para makahanap ng water. Namamangkari ng sisipag nyo. At alam nyo pa, sobrang wow nga ako sa inyo eh. Napapabilib at nagagandahan ako sa pag-manage mo dun sa baryo nyo. Really? Actually, just like what my kabaryas told me, tinitingala ko ang bayan nyo. Hindi lamang dahil sa teamwork, kundi dahil kayo'y creative. Resourceful. Critical thinkers. Tsaka purpose-driven. Yun naman pala eh. May kanyang-kanyang katangian ang mga baryo natin. Na pwedeng ibahagi sa isa't isa. Tsaka, hindi naman natin kailangang umasa sa may iwagang orbe eh. Para lang mabuhay. Tulad natin. Ikaw lang. Simula ngayon, tuturuan na namin kayo kung paano magtanim. Tuturuan din namin kayo kung paano gumawa ng inventions. Gagamitin natin ang kakayahan ng ating bawat baryo. Magiging isang matatag na komunidad tayo. Simula ngayon, wala nang baryo kaka. At wala na rin baryo koko. Ang dami natin natutunan sa mga nangyari, no? Natutunan ko na ikaw mismo ang makagawa sa ikaw unlad mo. Natutunan ko rin na ang pagmamahal ay walang limitasyon. Salamat sa kwento ng Baryo Bunot, natutunan ko makipagtulungan sa kapwa. Natutunan ko kung paano makisama sa iba. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, ay kakayanin mo mag-isa. Nang dahil sa kwento ng Baryo Bunot, natutunan ko kung paano magpatawad. Kahit hindi ka ganun kagaling, ang mahalaga ay mabuti ka sa lahat. Maging daan para sa kinabukasan ng bawat isa. Piliing maging mabuti sa lahat ng oras. Napakasarap talagang magkwento, ano? At dahil dyan, gagamitin ko ang entablado na maging espasyo para sa pagbabago. Susubukan ko bakit di ito masaya ang aking kapwa. Mananatilihin ang pagiging makadiyos. Pag-uusaya pa ang aking kaalaman at diskarte. Makikipagsabayan. Magiging inspirasyon. Palaging makikiisa. Itataguyod ang pagsasama-sama. Hindi ko ipagdadamot ang aking musika. Di titigil na magkaroon ng bagong kaalaman. At ibabahagi ito sa iba. Lagi ipaglalaban ng katotohanan. Mamagbayo. Hangarin ng tagumpay para sa lahat. Indak at galaw. Ilaw at liwanag. Bangin magbakod. Pagkamuot ng mangibabaw sa kada saro. Sining ang aking handog dahil tayo ay artista ng bayan. Iisa lang ang ating ginagalawan. Pauunlarin ang sarili at ang lipunan. Mundo ay pupunuin ng pag-ibig dahil mamamayan tayo ng daigdig.
Palakpakan natin ang Baryo Bunot! Kung kasali kaya ako sa place, saan kaya ako? Sa Kakasa Koko. Ang tamang sagot ay sa Baryo Bunot. Kasi wala na nga, di ba? Gulo ko, ako yung nagtanong, ako yung sumagot. Okay. Napakaganda ng mensahe ng pagtutulungan, collaboration, pagkilala sa strength, kalakasan ng bawat isa, na para sa pagbabago, para sa pag-unlad, hindi kailangan ng kompetisyon, tama? Ang kailangan natin ay, ano ba Tagalog ng collaboration? Pagkakaisa, paggawa ng sama-sama, di ba? Para mas mapalalim natin, mas maintindihan at mas maisapuso natin itong palabas na napanood natin, tinatawagan po natin ang artist teachers ang nagdirehe at nag-facilitate ng workshop, Ate Kiki Baento and Kuya Ekis Jimenez. Ay, gusto ko yung entrance nyo, split talaga. No? Di ba? Para kuko at kakalang. Eme, At kaka. Thank you, Gab. Hello. Straight away, ano yung na-feel nyo watching your students after how many months? Because nag-workshop po sila July last year. May 7 months in between. Tapos nakita-kita sila nitong Monday this week, rehearsed all day. And this is the second time they performed it. How is it, teacher, seeing your students progress and develop? Masaya. ayun na. Napakatipid. Ilang buwan yung pagitan from July hanggang ngayon, siguro mga 7 months yon. Hello po, ma'am. Yan. Medyo siguro naging busy rin sila sa kanilang mga academics and iba pang mga bagay, no? Kaya medyo may kaba sa amin ni Kiki nung nagbalik na, naku, baka hindi na nila natatandaan. Pero pagbalik, kumbaga nandun pa rin, tinanong din namin sila, nagkukwentuhan pa rin ba kayo? I mean, may connection pa rin ba? Kasi galing sila sa iba't ibang probinsya. Meron pa rin daw. I mean, nagkukulitan pa rin tuwing gabi, which is good, no? Kasi nakabuo ng community yung mga young actors natin from different school. At nandun talaga yung pagbuo at paglikha muli, no? Kahit ito ay old na piyesa. Yes. Ako naman, ay teka, gusto ko muna kayong tanungin. Kayo ba, ano bang naramdaman nyo nung napanood nyo yung palabas? Ayan, taas Sobrang ang kamay. saya. Yung taas ang kamay. May gustong mag-share. Pinacilitate. Sabi nila, may nagsabi, sobrang saya. Alam nyo, kaming facilitators, mami, as in rurok yung saya. Siyempre, di ba, dahil magkakasama naming binuo, tapos nakikita din namin na sila din, sobrang saya, unless pinaplastic nila kami, ano. Pero, dahil nakikita namin silang sobrang saya, kagaya ninyo, so kami din, yun din yung naramdaman namin. Tama. Ang kanilang tagumpay, may ganun, Ay, ay aming tagumpay. Ate Kiki, Kuya Ekis, share nyo naman sa kanila yung parang paano ba yung proseso nila, because some of them are also beginners, some of them are also just starting to do theater. So, take us from there sa July hanggang sa nakita-kita ulit kayo dito. So, nabalitaan ko din na nag-devise, no? Yung ibang dialogue sila ang nagsulat and all. Lahat nung... Actually, yon mula ito sa... From scratch ito, no? Walang Palakpakan naman natin. gumawa lang kami ni Kix ng storyline. Ito kaya... Parang structure, ganyan. Pero yung lahat nung nakita nyo, yung sayaw, syempre, yung salin awit, sila nag-isip niyan. Tapos ginanon-ganon lang namin, syempre. Pinakialaman lang namin ng konti ni Kiki. Pero lahat yan, yung choreography, yung lines, kaya kapag may gusto silang idagdag, pinapatulan namin. Kumbaga si-synergize kung ano yung ibigay nila. Sige, maganda yan, yung selectivity na lang yung kami bahala ni Kix. Oo, pwede rin naman na, sige, subukan natin. Ay, parang hindi masyadong pakak. Try mo nga, baka may iba ka pang maisip. Pwede rin naman ganun, eto. Yan! Mas better yan, mas nagwo-work. So yun, kumbaga parang trial
trial and error. Trial and success. Yon, ganun yung naging proseso Tapos namin. ito ay yung device ay punong-puno rin ng paglalaro. Kaya mga laro rin yung napanood. Yung parang naglalaro lang kami. Pero nagulat din sila, kami rin, na may nabuong isang makabuluhang kwento. Tapos yung final song lang, yun ay kinompose ni Leonard Borreo para sa Kiyo, sa taon na ito ng festival ng Kiyo. Tapos ginamit namin, dibs, amin na yan. Gamitin namin sa aming kwento. Noong una tong tinanghal sa, konti lang ang audience sa Christ the King, ganyan. Pero yung nilipat na dito sa theater, natuwa rin sila at na-excite kasi meron ng ibang mga element. Una, nasa theater na, may ilaw na, so sobrang excited din ng mga young actors natin dun sa ano. Salamat kay Kuya Jigger sa napakagandang Napaka naman po natin. ilaw. Yan. Ang ating mga staff. Yan. Ito na yung pagkakataon natin. Last message, ang daming mga batang young artists here. What can you say for them? Pass on the advocacy and love for theater. Ako muna. Huwag tayong magsasawang mag-imagine. Yan. Huwag tayong kapag tumatanda na daw, nababawasan na yung imagination. Pero ano man, kahit tumanda tayo, ngayon i-enjoy natin na tayo ay nag-i-imagine. Hindi lang ng sarili natin, kundi ini-imagine din natin yung magandang bukas ng bansang ito. Yes. At saka, siguro, meron akong dalawa. Isa, panatilihin natin yung puso ng pagiging youthful. Para kahit umabot na tayo sa edad ni Lola Basyang na 140, nandun pa rin yung, gusto ko pa rin maglaro. Natatawa pa rin ako sa ganitong bagay. Napapasaya ako ng mga maliliit na bagay. Yun yung isa. Yung pangalawa, huwag tayong titigil mangarap. Kasi ganun din yung mga pinagdaanan ng mga napanood nyo. Nung una sila ay nangangarap lamang, tapos ngayon, sila ay nakapagtanghal. Kasi kagabi nag-evaluation na kami. So, yun yung mga nabanggit din nila na ang saya na ngayon nakatungtong na sila sa stage ng PETA. So, di ba? Hindi ko yun na-imagine dati. Pero, dahil hindi ka tumigil mangarap, na-achieve mo. So, yung mga pangarap natin, kaya natin yan. Basta lalagyan natin ng kilos, di pwedeng nangarap lang tayo, tapos dito lang ako, Siyempre, lalagyan din natin ng kilos, tapos kaya natin yun ma-achieve. Go, go, go. Go, 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 go. go. Yes. Yan. Maraming salamat. Palakpakan po natin, Ate Kiki Baento and Kuya Eki Jimenez. Thank you Thank you so po. much. Salamat po.